naman ang mga hamon ng panahon, pagkakataon, ang Diyos po ang ating sandigan, siya po ang ating strongest tower. Kaya naman po, karapat-dapat na maibalik natin ang papuri sa Kanya. Let us sing. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praise
mataas na papuri. Kaya naman, O Diyos, kami po'y patuloy na nanalangin, O Diyos, pakalinisin niyo po ang aming mga puso sa araw na ito ng aming pananambahan, O Diyos. Makita nawa kami, Diyos, na naging tapat at magiging tapat sa inyo, Panginoon. Linisin niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, O Diyos, na kayo po ang maging sentro ng aming mga papuri at pagsamba, O Diyos. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa pakikinig ng inyong salita. When losing faith, all is stripped away, and it's simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the waiting of here. You're looking into my heart. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper
Panginoon, at makapagbabalik kami ng aming pagsamba sa inyo. Babalik, Panginoon, ang mataas na pasasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat mga buhay po namin. Kayo po ang dahilan, Panginoon. Kami naririto. Bagamat, Panginoon, hindi sapat ang aming mga presensya, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kami po ay naligtas. Kami po ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya naman, mararapat, Panginoon, na sa inyo mataas na papuri. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Please all be seated. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa bagong araw na ito ng pagsamba. Salamat sa buhay, sa kalakasan, at sa pagkakataong muli kaming magtipon bilang isang pamilya sa pananampalataya. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming buong bahay-sambahan ng GCF Montalban. Ang bawat leaders, elders, deacon, ministry leaders, at ang aming mga lingkod na ginagamit niyo upang maipahayag ang inyong salita. Naway maranasan po namin ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa buong gawain ngayong umaga. Dinadalangin din po namin si Pastor Arden na siyang magbabahagi ng iyong salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan, kapangyarihan at kalinawan ng pag-iisip upang maihatid ang inyong mensahe ng may katotohanan at pag-ibig. Panginoon, aming itinataas ang aming mga kapatid na may karamdaman. Hipuin mo po ninyo sa mga pagpagaling niyong kamay. Ibalik ninyo ang kanilang kalakasan at kalusugan at palitan ang kanilang panghihina ng pag-asa at pananampalataya. Inaalala rin po namin ang aming bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang siyang mamuno sa aming mga pinuno simula po sa aming Pangulo, sa mga senador, gobernador hanggang sa barangay kapitan, Panginoon. At ang mga kawani nito, bigyan niyo po sila ng karunungan, malasakit at katapatan sa pagtulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga nasalanta ng bagyo at pagbaha. Kayo rin po ang maging kanlungan ng mga nawala ng tahanan at maging kalakasan ng mga tumutulong sa mga nangangailangan. Makarating nawa sa kanila ang tulong na dapat po ay para sa kanila. Panginoon, ikaw po ang may kontrol ng lahat. Lalo na ngayon, may bantana naman po ng malakas na bagyo na paparating sa aming bansa. Ilayo mo po kami sa kapahamakan at ipagkaloob mo ang kaligtasan sa bawat mamamayan. Lalo na sa mababang lugar at mahihirap na komunidad. Panginoon, sa lahat ng ito'y naway kayo lamang ang mga parangalan. Punuin niyo po ang aming puso ng kapayapaan, kagalakan at pasasalamat habang kami ay sumasamba sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. For our scripture reading, let us open all our Bibles in the 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. Please let us all stand in reverence to God's word and read with me in whatever Bible translation that you may have. Again, that is in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give,
not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work, as it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Now, he who supplies seeds to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. May the Lord add blessings to the reading of His word. Please be seated. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning. Ayan, thank you for coming. Kahit na medyo nagbabantang bagyo, naniniwala tayo na ang Panginoon ang may control nito. He is sovereign, kaya po sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Ayan. Di ba, no? Yan ang utos sa atin ni Lord, do not be afraid. No, kahit na, sabi sa Psalm 46, di po ba, kahit na anuman mangyari, magliglig man ang mundo, kapag kasama mo ang Panginoon, lagi tayong safe. Tama po ba yun? Ayan. So kaya naman, nandito po tayo ngayon. Nasa month pa rin po tayo ng November at ang series po natin ay Overflow. Gusto po natin na maranasan yung tunay na pagpapalang nagmumula sa Panginoon. At bago lahat yan, gini-greet rin po natin yung mga nasa Facebook Live, no, na patuloy na sumusubaybay sa atin. Naka-live tayo. Thank you for being with us every Sunday, no? Nakikita natin yung kanilang patuloy na pagsuporta sa atin. At hindi lamang po yan, syempre, yung ating Men on Fire, po, talagang, ayan, palapakan naman natin ang Panginoon sa buhay nila. Yan talagang dinaan sa quote. No? Hindi, pero nakita naman narinig naman natin, boss, talagang kahit makikita na yung tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan, kayo naman. Para naman kayo, hindi, makita, buti na nga akala ko long sip talaga kayo. So, di ba? So, anyway, salamat sa mga buhay ng ating mga katatayan. Alam nyo po, ang katotohanan sa ibang mga churches, kumbaga, bilang po yung mga tatay, nawawala. Pero dito sa church natin, mga kapatid, ayan po sila, ang dami nating mga tatay rin dito. Amen po ba? Ayan. So, salamat sa Panginoon muli. At sa puntong ito, let us pause for a while. Let us pray sa ating mensahe ngayon. Lord, thank you again for the joy of serving you. And even, Lord, for giving us an opportunity to worship you in spirit and in truth. We know, Lord God, that you desire us, Lord, to really have a heart that is so thankful sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin. Kaya po, Panginoon, narito kami, Lord, willing to listen and hear from you. Continue, Lord, give us, Lord God, the wisdom and understanding so that we can really comprehend your word this morning. Bigyan mo po kami matabang lupa, Panginoon, para ano man na marinig namin, ito may parang sa tingin namin hindi maganda. Lord, tulungan mo kami na matanggap po namin ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron pong famous quotation. Ayan, mag-fill in the blanks muna tayo. Ayan, it is more blessed to, parang kukunti lang nakakaalam it is more blessed to give, ayan, than to receive. Alam niyo po ba, yan ay galing kay Lord mismo, from Jesus Christ Himself yan, Acts 20:35. Although, sa Gospels, hindi natin mababasa literally, Hahanap na sa kaya kinote to nila Pedro. Pero sabi nila, it is from the Lord Himself, Sabi nilang ganoon. Kayo po ba naniniwala na mas mapalad, mas masaya sa ibang mga salin? Kasi blessed, ibig sabihin, masaya, mapalad, yung taong nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pag tumatanggap tayo, may bonus na, ngiti tayo ganyan, po ba? O kaya na meron doon, nagbibigay ng relief, ngiti tayo. Pero pag ikaw na magbibigay, ayan, ito raw yun, Kasi tandaan natin, ang Panginoon, di ba, minsan, siya po yung mga reversal na teachings, Parang sa tingin natin iba,
or binabaliktad niya. Pero ang katotohanan, makikita natin yan ngayong umaga kung bakit mas mapalad yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Ano po, yung binasa po natin, iyan po ay from Apostle Paul himself. No? Ito po yung tinatawag na ini-encourage niya yung Corinth Church sapagkat itong Corinto, kumbaga sa panahon natin, mega church, malalaki yung pondo nila dahil sila po ay maganda yung lugar nila. Talagang wealthy, mayaman na lugar ito. Nasa port sila along port side. Kaya po makikita natin na si Pablo po ina-encourage sila na magbigay. Ano po, dahil nangangailangan ng Jerusalem church noong panahon nila. Kaya po ito po yung collection ng contribution nila para sa iglesia ng Jerusalem. In some point of time, during that time, meron po kasi nagkaroon ng famine, nagkaroon ng, kumbaga tinatawag na poverty and hunger during those time. Sabi nila, at yung iba naman, because of persecution, social and economical persecution, yung mga Kristiyano noon hindi nakapagtrabaho. Kaya po sila nagkaroon ng kakulangan in terms of material and financial. Talagang kailangan nila ng tulong. Kaya naman si Pablo, naisip niyang puntahan itong mga taga-Korinto, kaya sinulatan niya sila. At challenge niya sa chapter 8, ito po'y patungkol talaga sa pagbibigay. Sabi dito, sa chapter 8, babasahin natin, dito po sa chapter 8, verses 1 to 5, "Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested, pansin nyo, by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will." Di po ba? Yung churches sa Macedonia, yan po yung Philippi, yung Thessalonica, yung Berean Church, or Bereans, Thessalonians, and Philippians, sila po yun nandun sa Macedonia. Kahit na po sila'y punong-puno ng pagsubok at sila po'y mahihirap, pero sila po ay nagbigay pa rin. Higit pa sa kanilang kakayahan. Di po ba maganda? Ano po? Tuloy natin ang pagbabasa. Sabi po dito, they beg us. Sila pa. Yung talaga nagkumbinsi, hindi, gusto namin magbigay. Di po ba? Again and again, for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem, they even did more than we had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Di po ba? Talagang nandun yung kanilang kagustuhan na makapagbigay sa Panginoon. Why? Because they gave themselves first to the Lord. Ang tunay pong marunong magbigay, yun po yung talagang ibinigay na ang buhay sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo masyadong marunong magbigay, parang kumbaga, nagkakaroon pa rin tayo ng may holding back issue tayo sa pagbibigay, baka hindi pa natin totally binigay ang sarili natin kay Lord. Amen po ba? Kaya po ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, anong klaseng tinatawag nating pagbibigay? Sabi kasi doon na blessed, sabi, it is more blessed to give. Pero what kind of giving that God delights sa atin? Remember, God takes delight in the believer who finds joy in giving generously, or may generosity spirit. Di po ba yung may kagalakan pag nagbibigay? At hindi lang siya nagbibigay, kundi meron siyang mapagbiyaya, generous. He is far, sabi nga doon sa binasa natin kanina, kagaya ng Macedonian churches, nagbigay sila, hindi lang abot sa kanilang kakayahan, kundi higit pa sa kanilang kakayahan. Iyon po ang ibig sabihin ng generosity, mga kapatid. Amen po ba? At ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya naman, mga kaibigan, kung gusto po natin magkaroon ng giving na mayroong kagalakan at may generous heart pa, ano po yung dapat nating attitude when we give to the Lord? Una po, sa binasa natin sa verse 7, pinapakita dito that we should, sabi doon, each of you should give as you have decided in your heart to give. You should not be sad. Tignan mo ang katabi mo kung malungkot yan. Di ba? Kasi pag
Pag pinag-uusapan ng pera, possession, para ayan. Tingnan natin, no? Kasi minsan, kahit yung mga pastor, ayaw nilang pag-usapan to sa church, no? Parang pinariringgan ako ni pastor. Pero ang katotohanan, malalaman natin, ha? Kumbaga, i-reserve ko lang yung aking thoughts sa inyo, idea. Sabi dito, and you should not give because you feel forced to give. God loves the person who gives happily. So, unang makikita natin dito, mga kaibigan, ay kailangan daw yung giving natin ay galing sa ating puso. Decided in your heart to give. So, in other words, giving should come from the right heart. Kaya tayo hindi makapagbigay dahil hindi pa tama yung puso natin. Hindi pa talaga natin nauunawaan. Hindi pa open yung ating puso sa understanding na kailangan talaga magbigay. Kaya nga sabi dito, each of you should give. Hindi niya sinabi dito yung may trabaho lang, yung mayaman lang, yung mahirap lang. Hindi. Kundi lahat daw ng believer, ng Kristiyano ay kailangan magbigay. A believer should be a giver, mga kapatid. Okay po, no? Hindi po uso dito ang kuripot. Ayan. Inaano ko kayo kung kaalam nyo eh. Di po ba mga kaibigan? Dapat daw matuto tayo magbigay at ang pagbibigay natin ay dapat ayon sa ating puso. It is motivated by our devotion to the Lord and by our love to God. Alam nyo po, kapag sinabi pong devoted and love for the Lord, di po ba, sabi nga dito, you cannot love without giving. Di po ba? Kaya nga natin napasagot yung ating mga misis, di po ba? Ayan, sila mister, di ba? Totoo yan, no? Nabasa natin sa isip na gusto nila tsokolate, kaya parating tsokolate, binibigay natin sa kanila, di ba? E paano malalaman na mahal mo ang nanay mo kung ikaw lang ang nagpapakasa sa Starbucks? Ano po? At pag uwi mo, ano nakalagay? Yung bote na wala pang laman, di po ba? Pero yung mga tao nagmamahal sa magulang, laging may dala. Nay, ito, tsaa. Ayan, di ba? Tsaa pala kasi bawal na yung mga matatamis sa matatanda. Pero mga kaibigan, sa Panginoon, ganun din. Dapat po matuto tayong magbigay. At higit sa lahat, makikita natin yung taong mahal ng Panginoon kapag siya po ay binibigay niyo the best. Look at, pansin sa lumang tipan pa lang, sa unang mga anak pa lang, no? Si Abel at Cain. Di po ba? Bakit mas pinabura ni Lord yung bigay ni Abel kay Cain? Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa siya po'y shepherds at yung isa naman farmer lang. Hindi po. Kundi talaga inilagay doon, kaya po pinaburan ni Lord si Abel dahil sabi doon, nakalagay sa Genesis 4, 3-5, pag binasa niyo po yan, nakalagay po doon, He gave the firstborn ng lahat ng kanyang mga tupa, at ano pa, yung fat portion, yung pinakamasarap, pinakamataba, yung kanya pang binigay. Amen? So si Lord talaga ay tumitingin sa ating binibigay. Kasi meron tayong idea na wala nang pakialam si Lord kung ano binigay ko. Hindi po totoo yan. At sa bagong tipan pa, pansin niyo po dito po, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Pansin niyo po, si Jesus mismo ay nanonood ng nagbibigay sa temple treasury. Sabi, many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few cents. Diba? Makikita natin si Jesus mismo tinitingnan. Kaya tayo po, mga kapatid, pag tayo po ay naguhulog, tinitingnan rin niya kahit nakasobre yan. Kitang-kita ni Lord yan. Amen po ba? Hindi mo pa nga hinuhulog, alam na niya kung ano ihuhulog mo eh. Pero tingnan natin calling his disciples to him, Jesus said, truly, sabi doon, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything all she had to live on. Hindi po ba? Ang mas mahalaga, yung kaya nga mga kapatid, hindi lang concern si Lord sa binibigay natin, kundi ano yung natitira sa atin. Actually, hindi palakihan ito eh. Kundi ito ba
ay talagang para sa Panginoon. Kasi yung babaeng balo, no? Yung poor widow, ang tinatawag dito, pinakamahirap, binigay niya yung lahat na compare sa isang mayaman. Baka siguro surplus lang, leftover lang. Amen po? Kaya hindi po comparison ito. Alam niyo po, nung nagsisimula po ako, meron po akong pinutang na church, no? Naalala ko lang Ano po, every year, end of the year, ipopost siya kung sino pinakamataas. Ilalagay sa ganyan, no? Nagulat ako. Parang sinabi ko sa pinaka-treasure, bakit naman gano'n? Dapat hindi mo ipopost yung pinakamataas. Kasi talaga, yung sahod niya malaki. Compared to us, mga minimum wager lang kami, di po ba? Ang pinakamahalaga doon, you recognize their faithfulness, hindi sa amount Baka yung binibigay niya, 1% lang, ako 10%, di po ba? Amen po ba? Yung katapatan, ang tinitingnan ni Lord. Kung iyan lang talaga, hindi namin kayo huhusgahan or di ka huhusgahan ni Lord kasi alam niya na iyan lang talaga, mas higit ka pang nagbigay. Ang pinupunto natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi ni Lord, Jesus cares not just about what you give, but what you keep. Yan ba talaga ay para sa Panginoon? Because whether we like it or not, ang giving po ay dapat po, it should be done willingly. Based sa binabasa natin, you should not give because you feel forced to give. So ayaw ni Lord na tayo po ay magbibigay na parang napipilitan lang. Amen po ba? Parang yung isang kakilala ko, no, dumukot na nagbigay. Habang naglalakad siya paalis sa church, nabigay ko pa. Nagsisi pa, nagbigay siya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Baka naman meron dito niyan, ha? Mga kapatid, tandaan natin, ang gusto ng Panginoon, pag sinasabi po natin magbigay willingly, ibig sabihin, wala ka pa sa church, naghahanda ka na. Amen po ba? Walang surprise dito. Alam natin na magbibigay tayo every Sunday. Kaya nga sabi ni Paul, dito pa rin sa 1 Corinthians pa rin, every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what you have earned. Ang linaw, no? Kung may trabaho ka, dapat meron ka ng tinatabi. Ano yon? Ito po yung tinatawag na tithes and offering, yung 10% mo at yung offering mo sa Panginoon. Every Sunday, kailangan po systematic and consistent. Amen? Meron ba dito, pagpasok nyo dito, Brad, meron ka bang ibibigay? Kapag wala, hindi ka pwede dito, walang gano'n, di po ba? Hindi pwersahan to It is a matter of the heart. Ano po, yun ang gusto ni Lord, no? Bukal sa puso natin na magbigay. Kaya po mga kaibigan, tandaan po natin yan, giving should be done willingly at hindi lang po yun, giving should be done with gladness. Kaya ngitian nyo nga katabi nyo. Ayan. Kung nakakangiti pa, Pastor, parang diba, no? Kasi sabi niya dito, mga kapatid, you should not be sad when you give. What's it, no? Di ba makikita natin mga pag nagbigayan titingnan natin kung sino yung mga nakamangot. No? Sabi daw, wag tayong parang malulugi tayo. Di ba minsan ganyan, ang mental, dapat panggasol ko na to Panggas ko na to buong linggo, di ba? God loves a person who gives happily. I am certain kung bakit siya masaya sa sinasabi niyang ito dahil siya mismo ay kapag nagbibigay sa atin, masaya siya. Amen po ba? Pag siya po yung nagbibigay, hindi mo siya makikitang malungkot. Hindi, gustong-gusto nga niya magbigay. Kaya ito rin yung tinuturo niya. It is His own attitude and attributes towards His giving to us. Yun talaga yun, mga kapatid. Ano po, kaya gusto niya rin tayo maging masaya dahil siya rin po yung masaya pag binibigyan tayo. Alam niyo yung word na cheerful dito or happy? Ito po raw sabi sa Greek, no? Ito yung hilaros Doon natin kinuha yung English word natin na hilarious. Di po ba pag sinabi hilarious talaga, nakakatawa Di ba pinatatawa ka na kahit na lumabas ka na, natatawa ka pa rin dahil yun ang naiisip mo tawa, di ba? Ganon daw, dapat kapag nagbibigay daw tayo, tuwang-tuwa tayo at kahit wala na tayong simba, natutuwa, masaya pa rin tayo dahil nakapagbigay tayo sa Panginoon. Ganon po ba tayo, mga kapatid? Are you joyful? Are you happy?
Kapag tayo nakaka-contribute sa Panginoon or parang ikaw to yung bata na tinuruan ng nanay, nak, sisimba tayo ngayon, ito yung 100 at ito yung 20. Ikaw na bahala kung ano ibibigay mo sa Panginoon. So alam nyo po, pag uwi nila, sabi ng nanay niya, nak, magkano binigay mo sa Panginoon? Sabi niya gano'n, Nay, 20 lang. Ha, bakit? Kasi sabi ng preacher, kung saan ka masaya, yun lang ibigay mo. Yun lang daw, doon lang siya daw masaya sa 20. Di po ba? Pero mga kaibigan, ito yung keynote ng preacher. Tandaan natin, yung konteksto nito is generosity. Urging the church in Corinth to be generous. Ibig sabihin nun, yung problema, kaya hindi tayo nagiging masaya pag nagbibigay tayo at tayo nagkukuripot pag nagbibigay kasi hindi tama yung puso natin. Minsan kasi ito naririnig ko, sa tagal ko na rin sa ministry, di ba? Naririnig ko na kapag yun lang ay masaya, kung ano lang kaya mo, kung saan ka masaya, kung piso lang yan, okay lang ba? Ikaw masaya kasi Lord hindi masaya. Amen po ba? Ang problema, yung puso natin, i-check natin. Bakit? Baka yung puso natin nandun pa rin sa material. Hindi pa rin tayo makaalis sa pagiging materyoso natin. Pero ang sinasabi dito mga kaibigan, dapat po tayo po'y maging generous giver. I will show you an example. No? Sa first century Christian palang ganyan na po sila. Sabi dito sa Acts 2, pag binasa po natin yan, all the believers were together and had everything in common. Sabi niya dito, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Sila nga doon, nagbebenta pa talaga para matustusan yung pangangailangan nila. Ayan, binabasa naman natin, di ba? At raw, sila ba'y malungkot pag nagbibigay? Tuloy natin. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Natutuwa pa sila. Bakit? Hindi sila kinakapos praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kaya naman sila lumalago dahil nakita yung tunay na pagkakapatiran at talaga nandun, talagang masaya silang nagbibigay, abot, higit pa sa kanilang kaya. That is the first century Christian. At ito'y sinulat para sa ating lahat. Huwag tayong malungkot pagka tayo nakapagbibigay sa Panginoon. May kausap pa po ba ako? Ayan. Okay lang yan. Hayaan nyo pong ma-digest nyo po yan. Dahil po mga kapatid, kung minsan akala natin kasi, Pastor, parang nalulugi. May lugi ba? Tandaan po natin, bakit tayo gusto ni Lord na magkaroon ng puso na may generous heart tayo in giving? Tingnan natin una po mga kapatid, because God blesses those who give generously. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo yan. Yan. Sige po. Yung talagang merong kasi akala natin pagbigay, nauubusan tayo, Hindi natin alam, sa pagbibigay mo, dun ka pagpapalain ni Lord, mga kapatid. Marami na po ako nakilalang ganyan. Super blessed sila because they are giver sa iglesia. Saan ko kinuha yan? Tuloy natin ang basa. Baka kala nyo, naggawa na naman ako. Ayan lang, tuloy. Verse 8 na po tayo. 2 Corinthians 9, verse 8. Ano sabi dito, mga kapatid? And God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. Si Lord mismo, God is able to make all grace abound to you. At raw? At ikaw raw ay magiging sufficient in all things at all times. Yung mga nagbibigay daw na may generosity, spirit, nagbibigay na mapag-bless, sa pagbibigay nila, hindi ka raw kukulangin, sufficient in all things at all times, sa lahat ng panahon, hindi ka magkukulang. Amen po ba? Sinabi ko ba yan? Binasa lang natin, mga kapatid. Kaya po gustong-gusto ng Panginoon, mga kaibigan, na tayo po'y magbigay, na may kagalakan at may biyaya, higit pa sa sapat. Bakit? Para tayo po'y hindi magkulang sa panahon na tayo po'y may kagipitan. That is the promise of God. Kaya gustong-gusto niya tayong magbigay. Dahil po, ang pagbibigay ay ito po'y parang binhi. Kaya
Kaya sinabi niya sa verse 6, He compared it in sowing and reaping. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Di po ba? Si Lord mismo nagsabi, ginamit niya yung principle of sowing and reaping. Di po ba? Na kapag marami tinanim mo, marami rin yung ani mo. Kaya lang nakakalungkot, sa mga Kristiyano, gusto parating umani, gusto parating pagpalain siya, wala naman siyang tinatanim. Sabi mo sa katabi mo ulit, magtanim ka muna. Ayan, magbigay ka muna. Umaasa kang aani kay, wala ka namang binibigay. At tandaan natin yung principle of sowing and reaping. Ano sabi nun? We reap later than we sow. Di po ba? Kapag ba nagtanim ka, tutubo agad, may ani na. Hindi pa, di ba? Merong ang tinatawag na buwan ng anihan eh. Amen po ba? Kasi tayo gusto natin pag nagbigay, bukas Lord kailangan. Hindi ganun hindi yun. Ani nga pag nagtanim ka, may ani at hindi lang yun, kundi we reap more than we sow. Di po ba? Pag nagtanim ka na isang buto lang ba ng mangga? Isa lang ba? Di ba hindi, di ba? Ang dami nga eh. Ganon daw, mga kapatid. Kinumpara niya yung principle of sowing and reaping sa pagbibigay po natin. We are talking about here giving, contributing to the church. Di po ba? Kaya kapag ikaw yung nagbigay, aani ka ng mas higit sa binigay mo. Kaya sabi doon, siksik, liklig, at umaapaw pa. Although forgiveness yun. Pero pwede rin po yan sa material blessing. Why? Because the Lord ay hindi mo ma-outgive in terms of blessing. Kaya po yung iba, yung katapatan nila, umaani sila, gumaganda yung negosyo nila, napopromote sila, di po ba? At spiritually, ano nangyayari? Nakakalaya sila sa kasakiman, greediness, and materialism. Kapag natuto ka magbigay, parang wala nang kapangyarihan sa'yo kasi minsan, kaya nga di ba, the love of money is the root of all kinds of evil. Mayaman ka na, gusto mo pang yumaman na hindi naman tama yung kinukuhaan mo. Pero tayo kapag marunong ka magbigay, napapalaya ka sa materialism and greediness. Nagiging kontento ka na. Oh Lord, ito binless mo, okay lang po. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, God blesses those who give generously. Pangalawa po mga kapatid, God enriches you so you can be a channel of His blessing, of His provision. Kaya pala gusto kanyang payamanin and riches, i-bless, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba. Sabi nga dito, tuloy lang natin yung verse 10. Remember kinukuha lang natin sa talatang binabasa natin from 2 Corinthians, actually hanggang verse 15 to, tatapusin po natin yung chapter ito. Sabi doon, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources. Sabihin po natin, increase. Salamat po sa tatlo na nagsabi. Parang hindi kayo excited ma-increase, di po ba? Pag sinabi increase, talaga? Kailan? Next year may increase tayong salary, di po ba? Sino dito hindi excited? Umamin na kayo, no? Talaga pa, kailan ba? Kailan ba ibibigay ng government, di ba? Meron ngayon, mga kapatid, Baka nahuhuli na kayo. Hindi, Pastor. September pa lang, alam na namin. Siyempre, pagka ganyan, di ba? Pagka-increase, hindi tayo nagpapahuli. And then, produce a great harvest of generosity in you, di po ba? Di ba, kaya tayo ini-increase, gusto niya na na tayo po'y pagpalain, lumago yung ating mga resources, kinikita, upang yes, you will be enriched in every way, so that, dahilan, you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank the Lord. Ang dahilan pala, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi lang para ikaw ay maging maganda lang buhay, maging masaya ka lang, hindi. Kundi para ikaw raw ay magpatuloy sa pagbibigay sa iyong attitude of generosity. Yun pala yung totoo noon, mga kapatid. Gusto ni Lord, ikaw ay maging conduit, maging channels of His
blessings to others, to the church, to other people as well. Di po ba? Kaya nga anong sabi doon? It is more blessed to give than to receive. Sino dito gusto-gusto, parati lang siya tumatanggap na po? Yung may gusto kang tulungan, hindi ka makatulong, kasi wala ka eh. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba yan? Lord, nung bumisita ako sa nanay ko, wala man ako na ibigay, Lord, di ba? It's very painful, mga kapatid, ha? And I do believe, no, lahat naman tayo dumaan dyan eh. No, gusto mo talagang magbigay, wala ka talaga eh. Lord, paano ba to? Kaya nga sabi doon, mga kapatid, kaya kapag papalain ni Lord, para meron kang pambigay. At ikaw ay magiging masaya dahil ikaw ay nakabibigay kaysa ikaw ay parating nakanganga, no, na tumatanggap. Di ba, lagi nag-iintay ka ng tatanggap. Ano mas maganda, tumanggap or magbigay? Di ba? Di ba? No, ang sarap sa feelings, mga kapatid, na magbigay. Kasi, mga kaibigan, ng katotohanan, God doesn't bless you just to increase your comfort, but to increase your capacity to give. No? The more God blesses you, ibig sabihin nun, Lord, meron kang gustong ipagpalain ako. Di po ba? Maging contributor ka sa paglago at sa paghawak, no? Touches lives and even expansion of God's kingdom. Pag nakapagbibigay ka. Amen po ba? Naranasan ko nung nag-pray ako, Lord, nung dati pa, nung 20 years old, Lord, bigyan niyo naman ako trabaho. Lord, gusto ko pong makapagbigay sa church at sa mga kapatid ko rin. Amen po ba? Hindi naman sa pag-aano. Siguro merong ilan dito, mga kaibigan, na talaga nung nagtrabaho sila, mga 20s pa lang, ako po, yung dalawang kapatid ko, pinag-aaral ko po yan eh. Hindi naman po sa pagbubuhat, pero kasi, kaya ko po na-share, nalulungkot rin ako, yung dalawang kapatid ko rin po, namatay naman. Meron pa akong isang kapatid, sabi ko, hindi ko na ito pag-aaralin, baka makuha pa ito eh. Hindi nga, totoo yan. Tanongin yung nanay ko, mga kapatid. Sabi ko, grabe naman. Namatay, tapos yung isa, sige, ikaw naman. Namatay rin. Pero at least, kaya yung bunso namin, bahala ka sa buhay mo. Ayan, Hindi ko na tinulungan. Dahil mga kapatid, mga kaibigan, whether we like it or not, meron pong impact sa generous giving. Ano po yun? No? Dito rin po sa verse na babasahin natin, tuloy natin yung sinabi ni Pablo, so too, good things will result from this ministry of giving. The needs of the believers in Jerusalem will be met, papansin nyo, and they will joyfully express their thanks to God. As a result, sabi doon of your ministry, they will give glory to God. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given to you. Di po ba? Ano yung impact nito, mga kapatid? Tatlo lang. Giving meets the needs of God's people. No? During that time, kailangan ng Jerusalem, so matutugunan ng church yung kanilang pangangailangan. Another thing, giving brings glory, thanksgiving to God. Yung natulungan mo, talagang hanggang ngayon siguro, pag may natulungan ka, pinagpe-pray ka pa, Lord, salamat po at nakapag-aral ako sa seminaryo sa pamagitan ng mga taong ito. Hanggang ngayon nga, nakatatak pa yan. Amen po ba? Lagi kang pinagpe-pray niyan. Nagpapasalamat sa Diyos. And lastly, giving, demonstrate your obedience to the Lord. Ayan, you are obedient to the good news. Kasi nga, ang pagbibigay, yan po ay utos yan. Each of you should give, mga kapatid. Kapag pupunta ka dito, dapat lagi kang may dala, may pagbigay. Because God expects you to give. Bakit? Sige po, tanong ko, bakit umaasa si Lord na magbibigay ka? Kasi binibigyan ka niya, di po ba? Amen po? Kaya magara at masarap ang buhay mo kasi pinagpapala ka ni Lord at umaasa siya na ikaw ay magbabalik sa Kanya ng pagpapala. God demonstrates how He is good to us. Sa verse 15, thanks be to God for His indescribable or inexpressible gift. In-end ni Paul
yung chapter na ito na sinabi na grabe, hindi natin maipaliwanag yung regalong natanggap natin kay Lord. Sino yon? Yung kanyang anak, yung salvation. Mababayaran po ba natin yan? Yung pagpapatawad sa ating kasalanan. Kaya po the Lord is calling us. He is inviting us to be generous as He is generous to us. Dapat yung pagbibigay natin, ito yung motivation natin, yung ating kapatawaran sa ating kasalanan, kaligtasan, kay Jesus, kung wala siya, wala rin po tayo dito. Ayun dapat ang magtulak sa atin, I will be generous, ano man ang magkano man to, basta ito'y bukal sa puso ko, higit pa sa aking kaya, nagsisimula, matagal, it doesn't matter, basta ako magbibigay kay Lord dahil siya unang nagbigay sa akin. That should be our motivation. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, let me ask you a few questions. Sabi do I give to others with a joyful and willing heart, trusting that God will continue to provide for me? Ganun po ba tayo? O tayo takot kaya hindi tayo makapagbigay, ay baka mawalan ako. Nasaan ang faith natin, mga kapatid? Kaya yung pagbibigay, it shows how you believe and how you put your trust in the Lord. Pangalawa, am I holding too tightly to God's blessings instead of sharing them generously with those in need? And lastly, do I see God's blessing in my life as personal rewards or as opportunities to joyfully bless others and extend His generosity? Tandaan natin, kaya tayo pinagpapala ni Lord para tayo po'y maging pagpapala rin sa iba. Maging daluyan ka. Pastor, ayoko ng daluyan. Kapag sinabi daluyan ka, napagpala ka rin. Amen? Bago sila napagpala, ikaw ay napagpapala rin. Kaya po dapat ganun ang mentality natin. We are joyful, no? Lagi tayong masaya. Yes, makapagbibigay ko dahil ibabalik to ni Lord sa akin. Natatanda ko si isang philanthropist, no? Si R.J. Letourneau. No? Parang French to, R.J. Letourneau. Ayan. So sabi niya, siya po yung inventor and even siya po ay tinatawag nating businessman. Ang tawag nga sa kanya, God's businessman. Bakit kamo? Habang lumalago yung kanyang negosyo, imbis sa 10%, nag-reach na po siya, 90% na ibinibigay niya kay Lord. Anong kanyang perspective? Sabi niya gano'n, ginamit niya yung shovel. Yung pagpala, no? Kapag ako'y nagpala sa Panginoon, mas higit na mas malaki yung pala niya ang binabalik sa akin. Amen po ba? Siyempre, yung pala natin, ang liit lang eh. Kaya Lord, pag nagpala yan, talagang punong-puno ng pagpapala. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, wag tayong malungkot. It is our joy giving back to what His naman talaga, sa Kanya naman talaga yon, kung ano yung meron siya. Kaya po sa putong ito mga kapatid, let us bow our heads and let us reflect sa message ni Lord. God is challenging us to put your trust in the Lord. Kapag ikaw ay nagbigay, hindi ka malulugi. Walang nagbigay kay Lord na nalulugi. At kapag ikaw ay nagbigay, umasa ka, ikaw ay nagtatanim ng binhi. At kapag ito'y lumago, ikaw ay aani ng pagpapala. Panginoong Diyos, dakilang Ama, marami pong salamat sa katotohanan na pinagkaloob niyo po sa amin sa oras na ito, Lord. Thank you, Lord, for opening our eyes that indeed it is joy, it is cheerful to give to you because we know, Lord God, kailanman, Lord God, we cannot outgive you, Lord God. Ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Help each and every one of us to be faithful, to be consistent, to be systematic in terms of giving. And lastly, to be sacrificial, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, you honor our heart's desire, Lord. Sa umagang ito, continue to bless each and every one of us, Lord, upang kami po'y magamit mo para sa kalalagupan ng church na ito at sa mga tao pa na maabot dahil sa aming generous lifestyle, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Ayan po. Thank you, Pastor Arden, for the wonderful message na binigay mo sa amin. And let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. Sabi nga po kanina sa ating message na ang Diyos ay masaya sa atin pag tayo ay nagbibigay. So we give. He loves cheerful or hilarious giving. Dapat masaya daw po tayo pag nagbibigay tayo. We give because He first gave His Son as evidence of His love, of His great love for all of us. We give because we love Him. Amen po ba? Just before we sing our offering song and pray for the offerings po, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes by using the space labeled as tithes po, which is intended for our general fund. After giving your tithes naman po, you can also give your offering for our various ministry as the Lord leads you to do so. This is over and above your tithes for the Lord. If you need any pencils po or ball pens, you can raise your hands po and our usher will assist po para mabigyan po kayo ng panulat. You can also po send your offerings, tithes and offerings to our online banking. Ayan po yung details. Kung wala po kayong dalang cash, pwede po sa online banking. Also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. You can write your thanksgiving and prayer petitions to the Lord. After writing po, you can drop po sa box sa likod na malapit po sa usher's table yung ating mga prayer items. And we would like to invite you po to our midweek service every Wednesday from 7 o'clock to 8:30 in the evening po. Okay? Kung may time po kayo, and I hope, at alam ko laging may time kayo, you can join with us po sa ating midweek service po every Wednesday. We would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sis Weng Ereneo po. Praise God. If everyone is ready to worship the Lord through our giving, then let us all stand as we sing our offering. So, We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at dinadakila ka namin, aming Ama. Salamat sa araw na to na tinuruan mo kami ng pagbibigay, Panginoon. Salamat dahil tinuturuan mo kami kung paano ang tamang pagbibigay sa iyo na nararapat para sa iyo lamang, Ama. And Panginoon, dalangin ko na pagpalain mo po ang bawat isa. Panginoon, i-bless mo lagi ang aming church, ang aming ministry, ang aming pastor, elders, and leaders, Panginoon, ng simbahan. And syempre po ang aming mga members, Panginoon, yung negosyo nila, yung kanilang pag-aaral, and everything na pinagkakatiwala nila sa inyong Panginoon. At pinagkakatiwala po namin lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Di po, pwede na po tayong makaupo at magbigay. Yan. For our announcements po, you can find them in slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. Please read with me the announcement we have today po. For first announcement, prayer meeting series po. Yan po. Tayo po ay magkakaroon ng bagong series this November. We're starting a new book series in our prayer meetings, and we'll be going through prayer, The Great Adventure by David Jeremiah. Yan po yung gagamitin natin for our prayer meeting. We'd love for all of you to join us as we grow together. See you
there. Sa pangalawang announcement naman po, youth adjustment. Heads up, GCF Montalban Youth. Para po sa inyo, get ready for a schedule change that starts today po. Tayo po ay magkakaroon ng bagong schedule para sa mga youth from 3 p.m. We're shifting our youth fellowship from 3 p.m. to 11 a.m. Kung dati po ay 3 p.m. po tayo, ngayon po gagawin natin ang youth fellowship ng 11 a.m. po. So, hindi na po inyo kailangan umuwi. Join us for fellowship, fun, and faith before lunch po. Pangatlo po, couple song of songs. Yan na po. Good morning, couples. We're inviting you once again to the continuation of our Bible study series on the Song of Song. We're almost at the end of series, patapos na po, and we warmly invite everyone to join us as we explore the beauty of God's love. The next study will be on November 30 po, katapusan pa naman, immediately following our worship service here at the worship hall. Feel free to stay as food will be provided po. For more information, please don't hesitate to reach out to the Tanael couple, Bro Eric and Sis Hermie po. We look forward to see you there po. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our next worship service and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. Thank you for your understanding and cooperation. At this time naman po, we would like to acknowledge our visitor po. Kung may first-timer po, may first-timer po ba dito? Second-timer. Meron daw po may tinuturo si Ate. Sino po yung first-timer? Sige po, wag po kayong mahiyang magtumayo. Sige po, sino po ang first-timer natin? Second-timer? Third-timer po? How about in this side po? May first-timer po ba? Second-timer? Kung wala po, inayayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magbatian sa bawat isa po. Fellowship. So magstay lang po yung mga nanay, mga kababaihan. So let us close this worship celebration with a word of prayer. Muli, salamat sa mga dumalo at pag-pray pa rin natin yung darating na bagyo. Sama natin. Sige po, tayo manalangin. Lord, maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Tunay na wala pong lumapit sa iyo na hindi mo po pinagpala. Yung mahanap pa lang nga po, Panginoon, sabi mo sa Hebrews 11:6, ay pinagpapala mo na. Lord, thank you again sa mga blessings na marireceive namin sa mga darating na araw na ito, Panginoon. Pagpalaan niyo po kami. Maging, Lord, sa proteksyon, Panginoon, we plead and we ask for your mercy, Lord. So, ang aming bansa, Panginoon, ay huwag masalanta ng anumang bagyo, Panginoon. Pahinain mo po yung bagyong uwan, Panginoon. We know, Lord God, that you are in control and continue to protect and spare us from this storm, Panginoon. Lord, salamat po, maging sa mga nakasama po namin sa Facebook Live, Lord, continue to bless them, extend also your mighty and blessed hands towards them para po maranasan din po nila saan man sila naroon ang iyong patuloy na pagpapala din po. O Diyos, salamat po, Ama. Marami pong salamat, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up
His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen. Amen. As we continue to ask for the power from the Lord, as we go home safely, let us sing